Lord, salamat sa time na ito na meron po kaming huddle time. Most especially, Lord, sa preparation po dito po sa aming pong finals coverage ng aming pong lesson sa Bible Survey. Dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang magturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang maintindihan po namin ito at maging maayos at epektibo yung aming pong pagtuturo sa mga estudyante po namin. Lalong-lalo na, Panginoon, na uh, nandito na po kami sa bandang dulo ng aming pong lesson. Salamat po. Tulungan niyo rin po yung mga iba po namin mga kasamahan na nawa, Panginoon, maka-join po sila sa aming pong huddle time ngayong hapon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, schedule lamang po, no, bago natin tignan yung yung pinasa naming lesson coverage sa inyo sa finals. Meron pa tayong isang combined class, no? At tinitingnan natin yung venue mismo kasi ang magiging available sa atin sa Golden West schedule, ito na lang talaga yung pinaka-available ay December 11, no? Uh, i-confirm kung saan, either buong yung half day ng umaga or yung half day ng hapon. So gagawin ni Ma'am Mitch, no, i-schedule natin yung mga grupo, yung mga classes kung saan sila a-attend. Okay? So December 11 yung ating schedule for the last combined classes, and then after noon ay December 14 and 15. Yan ata yung finals exam. So basically ay meron pa tayong dalawang linggo, halos dalawang linggo sa ating lesson dito sa New Testament. Yan. Uh, Andito na tayo sa finals lesson coverage at New Testament yung ating titignan. At nahahati itong lesson coverage na ito sa apat na mga lessons. Una, titingnan natin yung tinatawag nilang intertestamental period. No, ito yung sa Bible natin one page lang from Malakay hanggang sa Gospel of Matthew. And then yung lesson 2, titingnan natin yung tinatawag nilang the narratives or the narrative story ng ating Panginoon. Yan yung the New Testament proper. Yung apat na makikita natin diyan ay actually 5. Yung Matthew, Mark, Luke, John, and Book of Acts. And then lesson 3, titingnan natin, ito yung malaki na bulk ng ating New Testament ay yung tinatawag nilang epistles or letters from Romans hanggang doon sa letter of Jude, no? And then doon sa combined class, no, titingnan natin yung Book of Revelation, tapos isa-summarize natin yung buong Bible survey, and then titingnan din natin yung tinatawag nilang messianic prophecies, and isa-summarize natin yan, kumbaga ang pinakabuod niyan ay yung tinatawag nilang the good news of Christ or the gospel. So basically yun yung lessons natin, apat. So yung lesson 1 hanggang sa lesson 3, kayo Ma'am Heidelin, Ma'am Jeneline, Ma'am Rinaliza, sila Sir Gil, kayo yung magtuturo dito sa lesson 1, 2, and 3 sa mga students ninyo. Yan. So, kung mapapansin ninyo, ma-observe ninyo yung ating notes ay talagang nilagay na namin talaga lahat na pwede nilang matutunan. At kung babasahin nila ito, nandito na actually yung flow. Meron ng flow itong survey na ito. Even yung merong tinatawag na historical background, kung bakit meron tinatawag na Old Testament at meron tinatawag na New Testament. Okay. So, kung meron kayong question mamaya, pwede natin pag-usapan, and then titingnan natin kung saan kami makakatulong sa inyo. Okay, so the New Testament. Nandito na tayo sa ating mismong lesson coverage, sa ating pong lecture notes na ibinigay namin. Earlier na ito binigay para sa ganun nabasa nyo na ito, at as we go through, at least, no, kung may mga hindi maliwanag sa inyo, pwede kayo magtaas ng kamay actually para ma-clarify na agad. So the New Testament, sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sabi niya, long ago, at many times and in many ways,
God spoke to our fathers by the prophets. No, yung salitang long ago, actually yung nagsulat ng Hebreo, yung nagsulat ng libro na ito, tinutukoy niya yung tinatawag na Old Testament. At ang Old Testament, ginamit ng Panginoong Diyos sa pagsusulat ng Old Testament ay ang mga propeta. No, pag sinabi natin mga prophets, sila yung mga parang mga medium. Sila yung pumagitna para i-represent nila kung ano ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at maiparating ng propeta na ito kung ano ang utos ni Yahweh sa kanyang bayang Israel. And so the focus of the Old Testament is the people of Israel. No, sila po yung talagang mga Hudyo ang focus ng Old Testament. At in preparation ngayon sa New Testament, diyan napapasok yung sinasawag nilang tinatawag ng writer ng Hebrews na in verse 2, sabi niya, in the last days, He has spoken to us through His Son. So ang New Testament, ang focus dito ay ang kalooban ng Diyos na makikita kay Jesus. Kumbaga, ang lahat ng karunungan, lahat ng kayamanan, lahat ng kagustuhan, lahat ng kumbaga kaparaanan at lalong-lalo na ang kaligtasan, ibinigay ngayon ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus lamang. Kaya nga ang tagapagligtas hindi simbahan. Ang tagapagligtas hindi yung ginagawa natin, hindi yung relihiyon natin. Ang tunay na tagapagligtas ay si Jesus. Siya lamang ang inatasan ng Panginoong Diyos para makita natin ang daan ng kapatawaran ng kasalanan at malaman natin ang kabuuan ng kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ang pangalan niya ay si Jesus. And so basically, no, when we say New Testament, the Lord made an agreement through His Son. Kaya nga tawag niya ay New Testament. Old Testament, the Lord made a covenant to the people of Israel, no? At maraming mga paraan ng kanyang tipan agreement. For example, yung tinatawag na Noahic covenant, yung rainbow na hindi na parurusahan ng Panginoon ang buong mundo sa tubig. Mayroon tinatawag na Mosaic covenant, binigay niya ang kanyang batas para sa ganun mamuhay ng tama yung kanyang bayan. Pagdating sa New Testament, ang pakikipagtipan, ang agreement na ito ay matatagpuan natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. New Testament in Christ. At mababasa natin yan sa Gospels, no? Kung saan ang Panginoon nung bago siya mamatay, no, meron tinatawag na communion, no, the last ordinance na ibinigay ng Panginoong Jesus. Sabi niya, this is the seal of the new covenant, no, through the blood, no, through the blood and through the death of Jesus Christ. Ayan. So diyan na sila, Sir Gil. And so when we say testament, the New Testament starts with the coming of the promised Savior Jesus Christ. No, it is called New Testament because it is the beginning of the fulfillment of God's salvation over His children in the person and work of the Lord Jesus Christ. No? Sa madaling sabi, pag sinabi nating testament, covenant, agreement, no? Pact, ibig sabihin niya ito ay tipan, no? Kasunduan, no? At itong kasunduan na ito na ginawa ng Diyos at sa kanyang bayan ay sinelyuhan, no? Talagang naging effective ito, naging epektibo na ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, no? Dito sa Pilipinas nung unang panahon, ganyan po ang pagkikipagkasundo ng mga tribo, no? Either mayroong isang bata na magbubuklod sa kanila, peace child ika nga, or through what we call blood compact, no? Nagkakaroon sila ng pagkikipagkasundo at ang selyo nito ay ang pakikipag-isa sa pamamagitan ng paghahalo-halo ng kanilang dugo, no? Yung pagsasabing magkapantay na tayo. And so in the sense, that is the expression of the agreement God initiated for His people, no? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kaya nga, no, Sir Ems, no, Ma'am Heidelin, I just want to be, kung gusto maging personal po sa inyo, meron kang pakikipagkasundo sa Diyos kung ikaw ay dadaan at magtitiwala
sa buhay at ginawa ni Kristo lamang. Kasi nga sabi natin, itong pakikipagkasundo na ito ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan, sa mga tunay na sumusunod sa kanya, ay nangyari itong pakikipagkasundo na ito sa pamamagitan ng isang daan, si Kristo lamang, ang kanyang kamatayan. Kaya kung tayo, wala tayo sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, actually, hindi talaga tayo nakipagkasundo sa Diyos. Ibig sabihin yan, galit ang Diyos sa atin. Tayo ay nararapat ng galit at hatol ng Diyos. Kasi nga, wala tayong pakipagkasundo eh. Walang nagkipagkasundo sa atin sa Diyos. Wala si Jesus. And so, that is something that we should meditate, we should evaluate our hearts. No? In the New Testament, mahalaga ang focus ay si Jesus. At ang focus din, pagdating kung sino yung ipinagkasundo, ay hindi lang yung bayang Israel, kundi lahat ng tao sa mundo. Bawat tribo, binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng, kumbaga, pagkakataong mapatawad ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. And so that is the meaning of what we call testament or covenant. Kaya sabi niya, New Covenant, New Testament, because God initiated our reconciliation through Jesus Christ by His death and resurrection. Without Jesus, no reconciliation, mga kaibigan. Okay? Ano man ang gawin ng tao, nasabihin niyang mahal niya ang Diyos, okay na sila kay God, sumusunod sila kay God, pero hanggat hindi ka dumadaan sa pakikipagkasundo na sa pamamagitan ni Kristo, maaring alam mo lang yon, feeling mo lang yon, alam mo lang yon, o hindi totoo yon sa puso mo, no, na mahal mo ang Diyos. Kasi ang tunay na pakikipagkasundo sa Diyos, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nag-uumpisa sa pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at Iglesia. Ang Panginoon tagapagligtas. Okay? And so the New Testament, looking at the notes na ibinigay namin sa inyo, the New Testament begins with the story of the life of Jesus Christ in the Gospels. And then the story about Christ was lived out and spread by His followers called church. Ang mga tao na sumusunod kay Kristo, ang tawag sa kanila ay church. Okay? Hindi po building. At yung mga tao na ito na naniwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ano ho sila? Ipinahayag nila ang kwento tungkol kay Jesus. Diyan makikita yung kwento na yun sa Book of Acts. Tapos yung mga leader ng church na ito, like sila Pablo, sila Pedro, sumulat sila sa mga churches, sa mga grupo ng mga sumusunod kay Kristo, paano mamuhay ng tama sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng maraming persecution, paano sila mamuhay ng tama. Diyan papasok yung mga prinsipyo ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag nating letters. At ang New Testament, na kumbaga sinamarize ito sa pinakahuling libro kung saan ang kwento ni Kristo ay magiging bookends, kung saan siya ay babalik at kukunin niya ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ang mga taong sumusunod kay Kristo at parurusahan niya yung mga ayaw sumunod sa kanya. Ang tawag naman sa libro na yon ay Revelations. Kaya nga sabi nga ng Hebrew, New Testament focuses on the life, the work, the principles, and even the reign of Christ. Ang focus ng New Testament ay si Kristo. Yung Gospels, kwento yan ng buhay ni Kristo, nandito siya sa lupa. Yung kwento na ito, kumalat sa pamamagitan na ikwento yan sa Book of Acts. Nagbigay si Kristo ng mga prinsipyo paano mamuhay yung mga sumusunod sa kanya, epistles, at babalik siya, yan yung Revelation. Okay? And so that is the New Testament. Okay. So lesson 1, no, doon sa ating notes, no, doon sa lesson 1 natin, ay meron tayong title na mayroong tayong nilagay diyan na title. Ang title niya is Intertestamental Period. Okay. Ano ba itong intertestamental period? Mahaba ito, no? Pero gusto ko lang kunin yung mga mahalagang parte na dapat nating maintindihan dito sa intertestamental period. And again, I highly recommend basahin niyo lahat ito kasi mahalaga itong mga information na ito. Kung bakit yung intertestamental period na ito ay dapat mangyari in preparation for the New Testament. Okay? When we say intertestamental period, it is the period
that connects the Old Testament in the times of the New Testament. Ito yung sa Bible natin, ito yung isang page na makikita sa Bible, pero yan actually is 400 years. Okay, 400 years yan. So, this intertestamental period is about 400 period before the New Testament, and some scholars called it as from Malachi to Matthew. Others would consider it as between the testaments, no? At ano ba itong intertestamental period? It is considered as the period of silence. Bakit period of silence, no? Bakit sinasabi nating silent period na tinatawag? Because God has not sent a prophet to the people of Israel nor gave any word of revelation. Maalala niyo yung sinabi ko kanina, no? Nung binasa ko yung Hebrews chapter 1, no? Sabi doon that in long ago, God has spoken through the prophets. Kaya sinabing period of silence kasi walang pinadala ang Diyos na propeta. Ni walang salita, walang prinsipyo, walang word na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayang Israel. No? Kailangan lang talaga nilang balikan kung ano yung naunang ibinigay na prinsipyo ng Diyos sa Old Testament. Pero at this point in time, 400 years, walang propeta, wala ring propesiya. No? Walang tao na pinadala ng Diyos at wala ring salita na pinadala ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, this is in preparation for the coming Word of God, capital W, and that is Jesus Christ. No? Ihahanda ngayon ang lugar, ang even po yung physical setup ng land of Israel, ihahanda ang kultura. Kaya nga nung panahon ni Kristo, maraming mga Romano, ang kanilang kultura ay Griego, kasi itong panahon ng ating Panginoong Hesus, mangyayari yan sa isang konteksto na nangyari doon sa intertestamental period. Yung 400 years na yan, mahalaga dahil yon ang magiging konteksto kung saan mabubuhay ang ating tagapagligtas. Diyan siya papasok. Okay. And so what happened? What happened during this time period? Okay. Una is what we call the Persian rule. No, the Persian rule. Ibig sabihin yan, no, pumasok ang mga Babylonia. Pag sinabi nating Persians, they are also called Babylonians. At sila yung mga tao sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, no, 2 Kings chapter 25. Sila ang sumira, sila ang pumasok, sila ang kumbaga sumakop sa halos buong Middle East nung panahon ng mga hari ng Israel. No, sila ang sumakop sa Egypt, sila ang kumuha sa area ng tinatawag nating Israel, sila ang pumatay sa pinaka-last na hari ng Israel, at sila rin ang nagwasak sa templo na itinayo ni Solomon. And so, si Nebuchadnezzar ang nagtanggal sa mga maraming Hudyo patungo sa Babylon. Okay, bakit mahalaga yon? Kasi nung nasira ang templo at naalis ang mga Hudyo papunta sa Babylon, natanggal sila sa sarili nilang bayan, gusto ng mga Hudyo na ito na magtipon pa rin para purihin ang Diyos, para sambahin ng Diyos. Diyan nag-umpisa, diyan naging popular nung panahon na ito ang mga tinatawag nilang places of meeting. Nang ibig sabihin niyan ay mga sinagoga, synagogue. Ang synagogue, ito yung mga lugar sa bawat locality, sa bawat mga syudad, sa bawat mga town, kung saan ang mga Hudyo ay nagtitipon-tipon para sumamba kay Yahweh. O bakit gagawin nila yon? Kasi nga, sinira nitong mga Babylonians ang templo ng Diyos sa Jerusalem. And so, wala silang templo doon kung saan sila ay sasamba sa Diyos. Kaya ang ginawa ng mga leader, nag-set up sila ng mga meeting at tinawag itong synagogue. O bakit mahalaga yung synagogue? Kasi panahon ng ating Panginoong Hesus,
usong-uso ang mga sinagoga. Every Saturday, ang Panginoon papasok siya sa tinatawag na synagogue. Okay? Okay, so yun po yung mga mahahalagang mga details, mga kwento kung bakit kaya pala kasi nga walang templo nung panahon, no? O may templo na nung panahon ni Jesus, pero dahil nung mga bago na na rebuild ni Nehemiah yung templo, naging uso yung mga tinatawag na synagogues. Okay. Nung natalo si Nebuchadnezzar, nung mga tinatawag nilang mga Medo-Persians, dyan din pumasok yung isa sa mga pinakasikat na leader nung natalo ngayon ng mga Greeks. Itong mga Medo-Persian na ito, ang pangalan ng tao na ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Okay? Nasa notes natin, pwede niyong basahin yun, nandoon yung profile ni Alexander the Great. Pero ito ang nangyari kay Alexander the Great ay ito. Ang gusto ni Alexander the Great, nung na-conquer niya ang Persia, natalo niya ang mga Medo-Persians na tinatawag, mga Babylonians, natalo niya ang mga Syrians, mga Egyptians, at lumayo pa yung kanyang teritoryo hanggang sa Western India. Ang nangyari nun ay ito. Gusto ni Alexander the Great na hindi lang siya makakuha ng maraming lupa, gusto din niya na ang kanyang kultura ay lumawak sa kanyang mga nasasakupan. At kaya doon, naging sikat, naging popular ang kultura ng tinatawag nating Hellenistic or Hellenism. Okay? Hellenism, ibig sabihin yan, ang kultura ng mga Greeks. Ito yung mga nakatirang mga tao, mga tribo na nakatira sa tinatawag nating islands of Greece. No? Kaya nga, bakit mahalaga ito? Kasi nung panahon ng Panginoong Hesus, maraming mga tao na ang kanilang kultura ay nahaluan ng mga Greeks. Kaya nung panahon nila Pablo, no, sikat na sikat ang kultura na ito, ang Hellenism. Kasi dahil yan sa impluensya ng ang pangalan niyang leader ay si Alexander the Great. That's why Hellenism became so popular that it persisted, it permeated the whole land of Israel. Kaya nga, anong mahalaga, ano ang pweba nito? Yung New Testament natin ay naisulat sa Greek language. Okay? Ang New Testament naisulat sa Greek language. Okay? Mahalaga yon. Dahil yan sa impluensya ng Hellenism or ng mga Greeks, sila ay namuno 336 to 323 BC within the span of what we call 400 years. Okay. Pangatlo ay yung Egyptian era. Okay, nung namatay si Alexander the Great, actually bata pa po siya nung namatay siya at maraming mga misteryo sa kanyang pagkamatay. Sabi nila, namatay siya 33 years old pa lang siya, namatay na siya. Pero ganun katindi yung kanya talagang yung military conquest niya. Pero nung namatay siya, hinati-hati yung kanyang lugar, yung kanyang nasakupan. Yung area ng Egypt pababa, papuntang Africa, ibinigay yan sa mga tinatawag nating mga Ptolemies. Okay? Yung pong nasa Palestina, nasa land of Israel, binigay yan sa mga Seleucids na tinatawag. At ang mga Seleucids na ito, diyan pumasok yung isa sa mga matinding rebellion na ginawa ng mga Israel. Ang pangalan niyan ay the Maccabean Rebellion. Bakit? Kasi mayroong isang tao, no? Mayroong isang tao, ang pangalan niya ay Judah Maccabee. Mayroon siya ang pangalan niya ay Judah Maccabee. Ang ginawa niya, siya ay naghatak ng mga maraming Hudyo dahil mayroong isang leader, no? May isang leader ng mga Romano na pumasok, no, sa templo ng Diyos at ang ginawa niya, nagpakain siya ng mga maraming baboy. Okay? At nung nagpakain siya ng maraming baboy, hindi lang niya 'yon. Nagkaroon pa ng desecration sa loob ng templo. At dahil doon ay nagrebelde ang mga maraming Hudyo. No, talagang nagalit sila sa leader na ito, itong Roman leader na ito, no, bago pa pumasok bago siya pumasok, nagtawag siya ng mga maraming tao, ang daming mga Gentiles na pumasok sa templo
at doon ho niya dinesecrate. Pag sinabing desecration, niyurakan niya, no? Talagang ano niya, dinisrespect niya. At dahil doon nagkaroon ng tinatawag nating Maccabean Revolt or the Maccabean Revolt at naging successful sila. At umabot sa point na ang itong mga Maccabees na ito at ang kanyang mga anak-anak ay siyang naging mga leader ng Israel at that time, no? At isa sa mga sikat na leader nitong Maccabean family na ito ay si Judas Maccabee, no? At sa pamamagitan niya ay naisulat ang kwento o ng mga libro na tinatawag nating Apokrypha. Okay? Okay. Kaya mamaya, itong intertestamental period, itong 400 years na ito, ay nagkaroon ng mga panulat, no, chronicle, no, pagsasalaysay, pagkukwento sa nangyari within the time of what we call the Maccabean rule. At ang mga panulat na ito, mga libro na ito ay tinatawag na Apokrypha or yung mga extra deuterocanonical books na tinatawag, no? Ito yung mga kwento ano ang nangyari sa loob ng rule na ito ng mga Maccabeans. Eventually, itong mga Maccabeans na ito ay nanghina yung kanilang kapangyarihan at pumasok ang isa sa mga pinakamatinding leader din noon ay walang iba kundi si Julius Caesar sa pamamagitan ng kanyang trusted general at nagkagulo rin sila eventually. Ang pangalan niya ay si Pompey. Si Pompey galing sa Rome, pumasok siya sa Syria at pumasok siya sa Israel at natalo niya, no, sa gera ang anak po o ang apo-apo ni Judah Maccabee, no, na si John Hyrcanus, at diyan ho pumasok ang tinatawag nilang the Roman rule. Kaya nga nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ang mga namumuno na at that time ay walang iba kundi ang mga Romano. Ang mga Romano. At of course, after po ni Julius Caesar, mas lalo hong lumawak ang hawak nitong mga Romano na ito nung panahon ni Augustus Caesar. At nung pamumuno ni Augustus Caesar, diyan pumasok ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay, just read po yung ating pong ano tawag dito, yung ating pong lesson or yung notes po natin, dinlagay po namin yon, yung mga details na yon. Sinasummarize ko na lamang po yung kwento at ano ang connection nito nung panahon ni Jesus, ano nangyari dito sa 400 years at ano ang connection nito nung ipinanganak si Jesus at even nung panahon ng mga unang iglesia na makikita natin sa New Testament. Punta tayo dito sa Apokrypha. Okay, dahil ito ay isa sa mga, bakit pastor? Bakit sa mga Christians hindi kasama ang Apokrypha? Kasi una-una, gaya nung sabi ko kanina sa inyo, ang 400 years ay what we call silent years. Ang Panginoong Diyos ay hindi siya nagtawag ng propeta o ng kanyang salita para maging yun ay word ni God sa mga tao sa Israel. Kaya nga, yung mga libro na ito na isinulat ay hindi recognized na word of God kasi nga, nung panahon na ito, unawa ng mga maraming Hudyo na ang Panginoon, ang pinaka-last na propeta na pinadala ay si Malakay. So after Malakay, ang susunod na propeta ay yung maghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalan niya ay si John the Baptist. And so from the period of Malakay hanggang kay John the Baptist, walang propeta na nagsulat o nagpahayag ng salita ng Diyos. That means, ang mga nandoon sinulat sa gitna, yung mga apocryphal books na ito ay hindi talaga ito ibinigay na galing sa salita ng Diyos. Ibig ba sabihin yan, hindi na mahalaga yung mga libro na ito? Mahalaga bilang mga, kumbaga, pagsasalaysay o kwento kung ano ang nangyari between that 400 years of silence. Hindi mo siya kukunin as word ni God katulad ng Old Testament at New Testament, pero babasahin mo siya bilang historical books kung ano ang nangyari within that 400 silent
period, ika nga. Okay, at the same time, ito po kung bakit hindi natin ito tinatanggap. Pakinggan niyo mabuti ito, Sir Ems at Ma'am Heidelin, kasi mahalaga ito. Wala ni isang text, wala ni isang allusion, wala ni isang quotation na mababasa natin sa New Testament na galing sa mga apocryphal books. Tindi nun. Kasi kung si Jesus, malapit sila doon sa 400 years, kung sila si Jesus, sila Pablo, sila Pedro, unawan nila na ang apocryphal books ay galing sa Diyos, word ni God yun, then for sure, mayroon sila na babanggitin kahit isa lang na i-quote nila na word ni God sa apocryphal books. Pero problema, wala ni isa, ni walang allusion, walang hint, wala hong, kumbaga, wala man lang anumang binanggit sa New Testament na maghihint na talagang galing yon sa apocryphal books. Wala ni isa. Hindi tulad po ng Old Testament. Hindi tulad ng Genesis, binanggit yan sa New Testament. Hindi tulad ni Isaiah, ni-recognize yan sa New Testament. Hindi tulad ni Jeremiah, ni-recognize yan ng New Testament. At ang Malakay, ang last na binanggit sa New Testament, lalong-lalo na sa Book of Mark, Book of Matthew, ibig sabihin yan, ang nire-recognize ng mga New Testament writers na last na ibinigay ng Panginoon bilang galing sa kanyang salita ay ang Book of Malakay. Wala ni isa sa apocryphal books. Kaya, makikita po natin, hindi nire-recognize ng mga Kristiyano ang apocryphal books bilang kasama sa tinatawag nating Biblia. Okay? Yun ang malaking katibayan kung bakit hindi sila kasama. At hindi lang yun, may mga tinatawag na internal problem pa among the apocryphal books. Bakit? Kasi nga, among them, mga libro na ito ay nagkakakontra sa isa't isa. Nagkakakontra sa isa't isa. Okay, nagbigay din ako dyan sa inyong notes kung ano yung mga books na yon. For example, Esdras, Tobit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, Song of the Three Children, History of Susanna, Bel and the Dragon, The Prayer of Manasseh, and First Maccabees and Second Maccabees, Andyan yan sa notes ninyo. Okay, ito po, tanong ito po ang isa po makikita natin. Kung sinasabi natin na silent ears ang Panginoon, ibig ba sabihin yan, ang Panginoon silent siya? Ibig sabihin, nung sinabing silent ears, walang pakialam ang Diyos? Bahala kayo dyan, sabi ba ni God? Hindi po. Gaya ng sabi ko kanina, kahit walang propeta, walang propesiya, ang Panginoon sa kanyang karunungan, sa kanyang kalakasan, ay gumagalaw siya. Gumagalaw siya sa kwento ng kasaysayan ng mundo upang maging paghahanda yan sa darating na tagapagligtas si Jesus. In the moment of silence, then it was so deafening that the Lord Jesus Christ came. Grabe, no? Sa pagiging tahimik sa kasaysayan ng mundo, at nung dumating si Kristo, nakakabingi po yun. Talagang matindi ho yun talaga na ma-i-announce sa buong mundo. Pero nakalungkot po, maraming tumanggi sa kanya, even nung dumating siya. And again, I would like to be personal ulit sa inyo, mga kaibigan, mga sirs and moms. Napakatindi na ho ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa Golden West. Marami na ho tayong natutunan. We are always saying to you, the Lord is the only hope for sinners. And it could be, mga kaibigan, na hanggang ngayon, kahit nakakabingi na ang pagbanggit tungkol kay Kristo, pero marami pa rin po sa atin at marami pa rin sa mga maraming tao ang tumatanggi pa rin kay Kristo. Sana po ay maging totoo po sa puso natin si Jesus. And yan ang problema sa mga maraming tao sa Jerusalem. Yan ang naging problema sa Bethlehem. Nung pinanganak si Jesus, maliwanag na maliwanag. Tinanong pa ni Herod, sabi niya, saan ipapanganak ang hari ng Mahudyo? Sabi ng Mahudyo, sabi ng mga leader, doon sa Bethlehem. Kasi, again, sinabi yan ni Micah. At instead na paniwalaan nila na si Jesus ang hari, siya ang Panginoon, binigay nila yung impormasyon na yon sa isang taong hindi para sumamba sa kanya, pero para pumatay sa kanya.
dahil yon ay threat sa kanyang kaharian. Si Herod, threat si Kristo sa kanya. At maaaring kaibigan, ganyan din ang tingin natin kay Kristo. Pagka tinanggap ko si Jesus, threat yan sa kaginhawaan sa buhay ko. Threat yan sa kaligayahan ng gusto ko. Threat siya dahil pagka si Jesus sa puso ko, si Jesus sa buhay ko, magiging boring na ang buhay ko. Maaring ganun ang tingin natin kay Jesus. Pero kung totoo at talagang galing sa puso ang pagkilala mo kay Kristo, makikita mo na si Jesus ang pinakamahalaga sa buhay mo, kaibigan. The Lord, in His grace, He has now broke the silence. He has now broke the 400 years of silence when Jesus Christ came as the Savior and Lord of all. And that will bring us now to our lesson 2. Medyo mahaba po ito. At yun po yung Gospel and the Book of Acts. The Gospel and the Book of Acts. Okay. Yung lesson 2 po natin ay focus po sa tinatawag nating narrative or story. Okay. Pag sinabi ding narrative, ibig sabihin yan, kwento ito, kasaysayan ito ng kapanganakan, buhay, kamatayan, at even yung mga pagtuturo, prinsipyo ng ating Panginoong Jesus. Yung unang 4 sa Biblia, yung mga tinatawag nating Gospels, mabuting balita, kasi balita ito sa buhay ni Kristo, tumutukoy yan sa buhay ni Jesus. Yung Book of Acts naman, tungkol yan kung paano nag-umpisa ang Iglesia ni Kristo. Hindi Iglesia ni Kristo ho na yung malaking simbahan. Iglesia ni Kristo, ibig sabihin yung mga taong sumusunod kay Kristo. No? Si Jesus ng Biblia, the Church of Christ, ang pamilya ni Jesus, ang pamilya, ang simbahan. Paano sila nag-umpisa? Yan po ay sa Book of Acts. Okay, so Matthew. Okay, lesson 2. Matthew, the Gospel of Matthew presents Jesus as Israel's Messiah. Kaya po, mababasa po ninyo ang Matthew, marami po mga Old Testament prophecies ang nabanggit sa Matthew kasi si Matthew, pinipresent niya si Kristo bilang tunay na tagapagligtas, hari ng bansang Israel. Okay? Ang nagsulat ng Matthew ay walang iba kundi si Matthew. Yan ang kanyang pangalan. Mark. Si Mark naman po, ang kanya pong pagkakapresenta kay Kristo, siya ay anak ng Diyos at siya ay lingkod ng Diyos. Kumbaga, Mark was presenting Christ as the servant of God. No, kasi nga ang kanyang mga kausap ay mga taga-Roma. At sa Rome, malaking portion sa population sa Rome ay mga alipin. And so to encourage the Christians, especially the slave Christians, Mark was presenting Jesus as the Son of God. He is our Savior. He is our Messiah. Siya ang tagapagligtas at Panginoon. At the same time, this Panginoon, itong Lord na ito, siya ay lingkod ng lahat. He is the servant of all. Sabi nga, Jesus came not to be served, but to serve those who would give up his life for them as a ransom, no? And he came as a ransom for all, no? Yan po ay ang nais po ni Marcus. At ang nagsulat dito ay si Mark. Ang marami rin pong nagsasabi, ang pangalan ni Mark ay John Mark. At siya yung kasama noon nila Pablo na umalis noon. Hindi siya, kumbaga, nagpatuloy doon sa kanilang pag-iikot-ikot para magsabi ng salita ng Diyos, pero ay nakapag-reconcile naman sila. At malaki ang kwento ni Pedro sa pagkakasulat nitong ebanghelyo na ito na sinulat po ni Marcus. Kumbaga, ang source niya ay si Pedro mismo, no? At si Pedro reliable. Bakit? Eyewitness siya no? Nandun siya mismo sa buhay ng Panginoon. Okay, pangatlo ay si Luke. Si Luke naman ay mayroon siyang particular na tao na sinulatan. Ang pangalan ng tao na ito ay si Theophilus. Okay, pag sinabi natin Theophilus ay his lover of God, no? Or seeker of God, no? So, pag sinabi nating siya ay sinulatan, ibig sabihin napaka-personal itong sulat na ito, no? At sabi ng mga iba, si Theophilus ay isang Gentile person, siya ay hindi Hudyo, pero nagnanais makilala si Kristo. At sinulat ni Lucas
itong kwento na ito. Sabi nila na si Luke ay siya ang doktor ni Pablo, no? Siya ang doktor ni Pablo at ang kanyang source ay walang iba kundi si Pablo, na siyang dinisciple din ng ating Panginoon nung tinawag siya ni Paul, na tinawag siya ni Christ, no? At si Luke ay marami rin siyang mga na kasama nung mga panahon na nakakulong sila, lalong-lalo na nung mga panahon, no, 50s, 57, nung nakilala niya walang iba kundi si Pedro, no, si Peter. And so some would say that si Luke, ang kanyang sources ay walang iba kundi si Paul at even si Peter. Yan. So sinulat din niya ang Book of Acts, no, ang Book of Acts, no. Sabi nga nila ang Luke ay part 1 at ang part 2 ay Book of Acts. Yan. Pinresent ni Lucas, no, si Kristo bilang tunay na tao, no? Tunay na tao. Siya talaga ay namuhay at nakita ang kanyang galaw at ang kanyang gawa at talagang siya ay naging sakripisyo sa kasalanan ng tao. Talagang talagang nagpakita siya na siya ay talagang tunay na tao, no? Kaya nga mapapansin ninyo na si Lucas nag-umpisa siya actually sa mismong kapanganakan ng Panginoon. Sa lahat ng apat na nagsulat tungkol sa buhay ni Kristo, si Lucas ang pinakadetalyado pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi gusto niyang ibigay na pruweba na si Kristo nga ay naging tao. Kasi nung panahon na ito, sinasabi nila na si Kristo daw ay siya daw ay hindi naging tao, no? Ano daw siya, anino lang daw siya, no? Hindi po pwede na magsama ang Kristo sa Hesus na tao, no? Hinihiwalay nila itong klaseng katuruan na ito. Ang problema ay ito, kapag si Kristo ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, then ibig sabihin niyan, wala talagang tunay na sakripisyo na sapat at perpekto. Walang bayad sa kasalanan natin kasi walang namatay, no? Hindi perpekto yung ginawa nung namatay at sino yung namatay, no? Pero alam natin na ang Biblia nagtuturo na ang Diyos ay siyang naging nabayad sa ating sakripisyo sa kasalanan po natin. At yun ay sinasabi ni Lucas sa kanyang kwento, no, sa Gospel of Luke. Okay, Gospel of John, no? Gospel of John. Ang Gospel of John ay nagtuturo naman na si Kristo ay Diyos. Kung yung Gospel of Luke nagtuturo na si Kristo ay tao, ang focus ngayon ni John ay si Kristo ay Diyos. Kasi marami namang naniniwala daw na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya nga ang paumpisa ni John ngayon ay yung verse 1 ng John 1:1. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin niyan, si Kristo ay nandoon na bago pa nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng mga bagay na nakikita natin. And the Word became flesh. Isa pong magandang kwento dito sa Gospel of John ay yung nung pinagmamalaki ng mga Hudyo na tatay nila si Abraham, kasi nga talagang yun ang kanilang sinasabi, ikaw Kristo, hindi ka totoo. Kami talaga ang talagang totoo kasi ang tatay namin galing kami kay Abraham. Pinagmamalaki nila yung kanilang ancestor. Pinagmamalaki nila ang kanilang pinanggalingan, yung kanilang ang pagiging Hudyo nila. Pero sabi ni Kristo, sabi niya, bago pa man nagkaroon ng Abraham, si ako nga. Binanggit ni Kristo ang pangalan ng Diyos na si Yahweh sa kanyang sarili. At dahil doon, galit na galit ang mga Hudyo. Bakit? Dahil ba na-offend sila kay Abraham? Hindi. Galit sila dahil tinuturing ni Jesus na kapantay niya ang Diyos. At dahil doon, yun ang naging kaparaanan kung bakit pinatay nila si Jesus. Because He equaled Himself with God. Because Jesus claimed to be God. Yan po ang focus ni John. Okay? So kung mapapansin ninyo, si Matthew, he presented Christ as King. Mark, he presented Christ as the Son of God and also the servant of all nations, servant of all people. Luke, he focused on the humanity of Christ. John focused on the divinity of Christ. Yan. Okay, Book of Acts, no? The Book of Acts, gaya po ng sabi ko po kanina, yung Luke ay yung part 1. Yung Book of Acts, yan po yung part 2. Kumbaga, si Lucas, pinakita niya ang kwento kay Kristo
buhay ni Jesus, at ang gospel na ang Book of Acts naman tinuloy ni Lucas kung paano ang buhay ni Kristo ay ipinakita sa buhay ng kanyang iglesia. Okay? Kumbaga, sabi ng mga iba, ang Acts ay Acts of the Apostles, but actually, ang pangalan po talaga po na makikita natin sa original na Bible po, yung mga nauna po, no? The Acts of the Holy Spirit. Kasi dito na ho, in-empower ng Banal na Espiritu ang mga sumusunod kay Kristo para ibahagi sa buong mundo kung ano ang buhay at mensahe ng ating Panginoong Jesus. The Book of Acts, nahahati po yan sa dalawa. No? Ang focus una ay si Pedro, kung saan inabot ang mga maraming Hudyo. And then pagkatapos niyan ay ang buhay ni Pablo, kung saan inabot ng salita ng Panginoon ang mga maraming mga tao. Hindi lang mga Hudyo, kundi marami pong mga tao kasama na Hudyan. Hudyo, mga Romano, at iba't ibang grupo ng mga tao. And so, yan ang Book of Acts. Yan ang narrative na tinatawag. Pag sinatabing narrative, yan ay kwento from Matthew hanggang Book of Acts. Okay? Okay, sige. So far pa, meron pa po tayong naiiwang minuto. Tapos po natin ito pong lesson na ito. So far po ba, meron po ba kayong tanong? Pa-thumbs up naman pag okay pa po kayo. Ayos pa? Yan pa ba kayo, mga kaibigan, mga sirs and moms? Okay. Sige, lesson 3. Lesson 3 is the epistles. Okay. Sabi nila, two-third of the New Testament are epistles. Pag sinabi natin epistles, basically, ang epistles po sa Biblia, ito ay mga liham. Okay, ito ay mga liham. Ano ba ang liham? Pag sinabi nating letter, mayroong pong mga may mga makikita katangian na matatawag natin na ito ay liham talaga. For example, mayroong sender, mayroong recipient, mayroong body, no? At doon sa body na 'yon, kung ano yung sinulat, makikita natin doon yung purpose ng pagkakasulat, ano ang mga bagay kung bakit nagsumulat siya, at sa dulo ay yung greeting na tinatawag, no? Or salutation, or whatever po yung pag-greet po, pagpangungumusta ng mga iba po, no? So, pag sinabi nating letter, ganun din po ang makikita sa mga liham sa Biblia o mga epistles na tinatawag. May sumulat, may pinagbigyan ng sulat, mayroong purpose kung bakit sumulat, at yung laman mismo ng na sinulat nung nagbigay. And so, sa Biblia, marami ito. 21 letters ang makikita sa New Testament. At sinulatan ito, marami pong mga tao, iba-ibang grupo ng mga tao ang sinulatan. No, may sinulatan yung church, sinulatan yung grupo ng mga churches, sinulatan yung mga pastor, o sinulatan yung mga particular na tao dahil may particular na concern, gaya nila Philemon, no? Meron namang sulat na pangkalahatan. Sino man ang makabasa nito, para sa iyo yan pag ikaw ay Kristiyano. Okay? So, iba-ibang grupo ng mga tao, no, ang mga pinagsulatan. May mga sumulat, no? Malaki na sumulat dito ay walang iba kundi si Pablo, no, si Paul. May sumulat din si Peter. Sumulat din yung mga half brothers ng ating Panginoong Hesus, no, sila Jude, no, at maging po syempre yung isa pong kapatid din po niya, si James, no, at syempre si John. Sumulat ng Book of John, Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John, at yung Revelations na titingnan natin sa combined class. Okay. Medyo mahaba ito, no, pero gusto ko basahin niyo na lamang itong mga letters na ito. Romans, ito ang pinakamahaba na liham ni Pablo sa Bible, sa New Testament. At sinulat niya ito sa mga Kristiyanong hindi pa niya nakikita, pero gusto niyang puntahan, pasyalan, at sila ay nakatira doon sa Roma. And by the way, ito ang ating series diyan sa ating Bible Hour, di ba? 1st and 2nd Corinthians, no? Ito yung sinulat ni Pablo ito sa mga Kristiyano doon sa Corinth, no? Yan ay isa sa mga mahalagang syudad sa area ng area ng malapit sa Macedonia,
Malapit yan sa taas konti ho ng Spain, no? At ang pangalan nitong liham na ito ay First and Second Corinthians dahil may ina-address dito si Pablo ng mga kasalanan o mga problema sa loob ng simbahan. No? Para sa ganun maayos sila at maging katanggap-tanggap sila sa harapan ng Panginoon. Nandiyan na lang po yung ating pong background ng First and Second Corinthians. Galatians, no? Tinuro niya, sinulat ni Pablo ito sa mga lugar kung saan nandoon sa tuktok ng modern day Turkey, no? Galatians. And by the way, pag sinabi natin Galatia, hindi ito isa lamang na syudad kagaya ng Corinthians or Corinth. Ang Corinth syudad siya, pero ang Galatia probinsya siya. Ibig sabihin niyan, ang mga churches na napapaloob sa Galatian province ay para ito sa kanila. Gaya po na sabi ko kanina, hindi lang particular na church ang sinulatan, kundi grupo ng mga churches sa loob ng isang malaking lugar gaya ng Galatia. Kaya pag sinabing Galatians, ito ay mga para sa mga Kristiyanong nakatira sa probinsya ng Galatia. Hindi katulad ng Ephesians. Ang Ephesians po or ang mga Kristiyano sa nakatira sa Ephesus. Ang Ephesus ay isa sa mga pinakamahalagang syudad sa Asia Minor or Turkey ngayon kung saan nandoon ang malaking dambana ng idolong si Diana, no, or si Artemis. At gusto ngayon ni Pablo na makita ba ano ba ang katangian ng tunay na Kristiyano. Huwag kayong maging katulad ng mga sumasamba kay Artemis kung saan malalaswa, hindi ka aya-aya sa Panginoon, hindi maganda sa moralidad. Pero bilang Kristiyano, sino kayo sa harapan ng Panginoong Hesus? Sinulat niya ngayon ang liham para sa mga taga-Epeso. Ng pangalan ng liham na yon ay Ephesians. O Philippians, no? Ganun din. Ang Philippians ay lugar, no, malapit sa Asia Minor din, na ang pangalan po ng lugar na ito ay Philippi, no? Philippi. At ang lugar na ito ay lugar kung saan nandiyan ang sinasabi nilang kulungan, no, na malaking kulungan ng mga Romano, no. Diyan ho ang Panginoon ni Pablo nagturo siya, no, sa isang jailer, yung tagabagbantay niya nung nakulong siya, at marami naging Kristiyano sa lugar na ito, no. Philippians. Colossians, ayan, ang Colossians ay lugar din po sa Asia Minor at ang pangalan ng syudad na ito ay Colossae, no. At sinulat ni Pablo ang Colossians kasi mayroong kontrobersiya sa lugar na yan. Sinasabi nila na si Kristo daw ay hindi talaga Diyos. Si Kristo daw, si Jesus daw ay isang anino lang. Kumbaga siya ay isang secondary lamang. Oh yes, siya maaring may makapangyarihan siya pero hindi talaga siya lubos na makapangyarihan. And so si Pablo sumulat siya upang patunayan na si Kristo ay kapareho, kapantay ng Diyos. Siya ay parte sa tinatawag nating Trinity, no? At sinulat niya ang Colossians para itaas ang lugar at prominence ng ating Panginoong Hesus. Yan ay Colossians. Of course, 1st and 2nd Thessalonians, no? Ang Thessalonica ay lugar sa tinatawag nilang Thessaloniki, na ito naman ay sa lugar ng Greece, no? Ito ay dating capital ng Macedonia pero ngayon po ay nasa Greece. 1st and 2nd Timothy, no? 1st and 2nd Timothy at ang Titus ay tinatawag nilang pastoral letters. Isinulat ni Pablo ito para sa mga leader ng iglesia ng Panginoong Diyos, no? Si Timothy at si Titus. Isinulat niya ito para sa ganon ma-encourage ang mga pastor na ito, mga leader na ito, at sila ay mamuno para sa pagtuturo ng tama sa mga iglesyang hinahawakan nila. Sabi nila, si Timothy ay pastor ng Ephesian Church, no? At syempre si Titus ay pastor siya o leader siya ng church sa lugar na tinatawag nilang Island of Crete, no? I think part yan ngayon ng Greece. Okay. Philemon. Si Philemon naman sinulatan ni Pablo dahil mayroon siyang alipin noon na tumakas sa kanya at maaring nagnakaw pa yung alipin na ito. Ang pangalan niya ay si Onesimus. No, hindi yung nagbebenta ng barong, ha. Onesimus kasi yun, no? Si Onesimus, siya yung runaway slave ni Philemon, pero
naging Kristiyano si Onesimus nung nakakulong si Pablo, na siya ay naging katanggap-tanggap, naging kumbaga napaka-useful niya sa ministry ni Pablo. At pinabalik si Onesimus kay Philemon at bit-bit-bit niya ang sulat niya kay Philemon para sa ganon magkaroon ng reconciliation between the slave owner and the slave himself. Ang kwento ng Philemon ay kwento kung papaano rin tayo, no, niligtas at pinatawad ng ating Panginoong Diyos. No, maganda rin tong kwento na ito ni Onesimus at ni Philemon. Hebrews. Ang Hebrews naman ay liham na ang nagsulat nito ay hindi maliwanag kung sino. Pero marami nagsasabi si Pablo kasi halos pareho yung form kung paano na isinulat ni Pablo. Ang mga liham niya pareho daw sa Hebrews. Pero hindi ho ganun kaklaro. But anyway, itong Hebrews na ito, sinulat ito para sa mga Hudyo na mga Kristiyano na dahil sa persecution, maraming pinapatay noon ng mga Christians at maraming mga Hudyo, mga Kristiyano, napipressure sila na bumalik sila ngayon sa dati nilang buhay. And so ngayon, ang nagsulat ng Hebrews ay ini-encourage niya ang mga Kristiyano na ito na huwag bumalik, huwag talikuran ang pananampalataya kay Kristo lamang. Kasi si Kristo rin ang siyang kalakasan at siya rin ang katuparan, siya ang buhay at siya ang direksyon ng lahat ng mangyayari sa mundo at sa buhay natin. Siya nga talaga ang ating patutunguhan. Bakit mo patatalikuran? Okay? James, ayan. Si James naman ay nagsulat ng liham para sa mga maraming Kristiyano na nais makita ano ba ang tunay na mukha ng pananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na pananampalataya, makikita sa gawa. No? Hindi yung Christian ka ba? Oo, tapos biglang naninigarilyo. Biglang walang pakialam sa Bible. Hindi. Pag ikaw ay Kristiyano, makikita yan sa buhay at inilagay yan ngayon ni James. First and Second Peter, ang nagsulat nito ay si Pedro. At sinulat niya ito para sa ganon alalayan niya ang mga Kristiyanong dumadaan din sa matinding persecution. Nagbigay siya ng mga maraming encouragement at utos din papaano mamuhay kahit sa gitna ng maraming pag-uusig na ito. First, Second, and Third John. No, ang nagsulat nito ay si John na siya na rin nagsulat ng aklat o Gospel ng John. At sinulat niya ang First John para ipakita rin ang buhay ng tunay na Kristiyano, mukha ng tunay ng pananampalataya. At sa pananampalataya na ito ay makita ang buhay ni Kristo. At paano rin nakita ito ang buhay ni Kristo pagdating sa kung Kristiyano yan, mamahalin ko. Pero pag hindi Kristiyano yan at lalong-lalo yung mga nagtuturo tungkol sa maling Kristo, hindi ko yan tatanggapin dahil sinabi ito ng Second at ng Third John. Second John, First John, okay? First John, if you are a believer, love other Christians. Second John, if you are a Christian, hate those who hate Christ. Third John, nagbigay siya ngayon ng maliwanag na halimbawa sa buhay ni Gaius at ni Diotrephes at maging din po yung sa buhay ni Juan kung paano mag-outwork yung pinakita niya sa First at Second John. Okay, Jude. Ayan, si Jude at ang Second Peter ay halos magkapareho. Pero si Jude, pinapakita niya ito, nagwa-warn siya na balang araw may darating na isang taong malalapastangan sa katangian at kalulatian ni Kristo. Ang pangalan nitong taong ito ay yung Antichrist, no? At itong taong ito ay matindi ang kanyang galit sa Diyos at marami mga tao ang susunod sa kanya. Pinapaalalahanan ni Jude na mag-ingat tayo sa taong ito na Antichrist at ang prinsipyo ng Antichrist. Ibig sabihin niyan, yung mga taong ayaw kay Kristo, ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw magpasakop kay Kristo. And so ang Jude ang isa sa mga pinakamaikling liham na makikita sa New Testament. Okay. 5:01 na po, no? So, ito lang po, no, mga sirs and moms, meron po kaming nilagay na map or makikita nating map diyan or chart, yung Book of Acts, New Testament timeline. Tapos meron din pong fulfilled messianic prophecies na ibinigay namin diyan sa inyo. Yan. Okay, so yan po yung ating coverage ng ating finals. Hopefully po ay basahin niyo ulit
At kung may mga tanong kayo, feel free na pwede nyo tanungin sa akin. Pwede kayong mag-chat doon sa ating group chat, or pagka nandyan kami sa Alaminos, pwede nyo kaming lapitan, or pwede kayong mag-PM kay Ma'am Maro, sa akin, or kay Ma'am Mitch, para sa ganun masagot namin yung katanungan ninyo. Again, mga sirs and moms, we would like to continually reiterate, no? Ang lahat ng ito ay hindi para lang para mapunuan yung information ng ating mga isipan. Pero ang nais namin ay magkaroon ito ng impact sa buhay ninyo bilang mga teachers. No? At sana hindi ito naging subject lang na tipong matapos lang, okay na, tapos na. Maganda ho balik-balikan ninyo yung mga notes natin. At ito rin po, no? Kung may mga exams po, maganda, wag niyo munang tingnan yung pong mga answer sheets. Kayo rin po, sagutin din yun ninyo. No? At kung mayroon po kayong mga bagay na kailangang tanungin, please ask us. And willing na willing po kaming umalalay at tumulong po sa inyo. Okay? So naka-record ito. So I think ipopost ito ni Ma'am Mitch kung sakaling mayroon pa kayong tanong, o hindi, medyo mabilis ako. Mahaba po kasi, pero kung gusto niyo balikan, ipopost namin ito at isisend namin yung link ng YouTube video na ito. Okay po? Okay, sige, let's pray. Let's pray. Lord, salamat po sa aming pong time na ito. Dalangin po namin na nawa ay natuto po kami sa naging coverage po ng aming pong Bible survey. We pray, Father, na kayo po ang mangusap sa puso po namin. Hindi lang po ito maging subject matter ng aming pong pagtuturo sa mga estudyante po sa Golden West. Dalangin po namin na talagang totoo ito sa puso po namin. Salamat po. Ingatan niyo po ang mga teachers na ito. Salamat po sa magiging combined classes po namin. Nawa magkaroon pa rin po kami ng meeting. At tulungan niyo rin po kami sa mga susunod po na araw, lalo po sa aming po magiging evaluation sa bagay na ito. Salamat po, pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, ang magkakaroon po dito ay next po na meeting po natin ay magkakaroon po tayo ng evaluation. Gusto ko naming humuha ng feedback sa inyo. Gusto rin ho naming malaman kung paano nyo ito hinahandle sa klase ninyo. So, one of these days po, magpapatawag po kami ng in-person evaluation para sa ganun makita po kung ano po yung mga pwede natin i-improve, at ganun din paano rin namin kayo matulungan sa next po na school year po ulit. Okay po. So, yun lamang po. God bless po sa inyo, at kita po tayo dyan po sa Alaminos po next week. God bless po.